nakaraan kung paano i-pronounce. Pero syempre, di mo naman matatandaan yun kung kailan mo ba ipopronounce yung ED or pag walang ED. Na mga sa mga prograde para mga nagawa. So, ayun. And then what? Tapos, so lagi sila nagkakamali sa ganon. As in, lahat sila nagkakamali halos sa pag-pronounce ng mga past tense ng verb. So kahapon, nagtanong yung estudyante ko. Sabi niya, paano ko daw i-pronounce? Kasi meron dun sa reading na 1.25 million. So, kailan ko daw ipopronounce yung kailan niya daw ipopronounce na ano yon, na point yon, na period yon, at saka dot. So, pwede daw ba niyang i-pronounce or i-read yun basahin yan ng 1.25 million? Sabi ko, hindi pwede. Kasi, kapag period, yung period, ginagamit yun sa grammar, sa writing, sa English, di ba? Yung period, ginagamit yun sa mathematics, sa decimals. Pag point, like 1.25 million sa mga decimal yun, di ba? Tapos, pag dot, kailan mo ginagamit yung dot? Pag sinabi mo, kunwari, 1.25 million, pwede ba yun? Possible ba yun na i-read niya as ganon? So, para sa iyo, ano yun? Di ba nagturo ka din, di ba? So, anong course yung tinuro mo, Baso? I mean, subject? Computer. So, ayun. Ngayon, ayan nga. So, kailan babasahin yung dot? Pare-pares lang tuldok yun sila. Yung tatlo yung pare-pares tuldok. So, period, point, at saka dot. So, pag nagre-read ka, kailan mo babasahin na dot yun? Kailan mo babasahin na period yun? Or kailan mo babasahin na point yun? So, napagtanto ko din na sa pagtuturo na to, hindi ka pwedeng marunong lang mag-English. Hindi ka pwedeng marunong lang mag-English dito. Kailangan marunong pa dun sa rules ng English talaga. So, hindi kasi kailangan mo i-justify dun sa estudyante kung bakit ganun yun eh. Alam mo, sabihin mo, ay hindi, ganyan lang kasi nakasanayan na dapat ganun lang talaga babasahin yun. Siyempre, hindi mo pwedeng i-justify na ganun yun, di ba? Yan yung BFF mo. So, kailan nga ba? Yung iba nga may technique sa tamang pagbasa sa English. Pero yun na nga, kasi sinusundan yun sa rules ng English.